Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 19, 2025, Sabado ng ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 12 verses 37 to 42. Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka, at niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang libadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng libadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-43 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na yan, sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-alaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-alaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay para sa huling araw ng ating 15 linggo ng karaniwang panahon. Medyo nag-fast forward na tayo sa ating unang pagbasa. No? Sila po ay umalis na, no? Naglalakbay na, at tapos nga ang huling sakuna o salot na ipinadala ng Panginoon para ang mga Ehipsyo ay matauhan at sila ay payagan na lisanin na ang kanilang bayan. At dito po ay maganda po no, na mapaalalahanan din tayo at muli natin din balikan yung mga pagkakataon kung saan ay nakaalis tayo sa isang sitwasyon. Hindi ko alam no, kung ano man po ang sa inyo, no, iba't iba, pero pwedeng sitwasyon sa isang relasyon na akala mo noon hindi ka makakaalis, hindi matatapos, no? Dahil masyadong komplikado ang iyong pinasok na relasyon, masyado nang nagkakasakitan, masyado nang nahihirapan, no? Ang inyong kalooban na noon akala mo wala nang kawala o wala nang katapusan, pero dahil sa Diyos, sa tulong ng Diyos, ay nakaalis ka sa isang sitwasyon na yon. O pwedeng yung sitwasyon na sa isang bisyo, no? Pwedeng sa droga, pwedeng sa pag-inom, sa mga bisyo, at pwedeng lalo na no, pagdating sa sugal, no? Na talagang nabaon ka at akala mo hindi ka rin makakaalis, pero nakaalis ka. No? At kung ano pa man, no? Ano pa mga mag-ingat sa sarili natin, di ba? Yung kalooban, yung hindi natin matanggap sa sarili natin kung ano yung nangyayari sa atin, sa sakit, no? Ito ganito yung ilang mga bagay, no, na pwede nating masabi rin na naging Ehipto ng buhay natin. Pero dahil nga sa kalooban at kabutihan ng Diyos, tayo po ay kanyang inialis doon. Yung proseso, kung babalikan natin ng kaunti, no, yung kwento ay talaga inalok din naman ang mga Israelita na lisanin ang bayang iyon. At sabi nga po dito, no, sa ating narinig na pagbasa, mayroon ding hindi mga Israelita ang sumama sa kanila na lisanin ang Ehipto. So, ito ay bagamat no, ang Diyos ay napakabuti at tangi niyang hangad ay yung atin ding ikabubuti, pero kailangan din talaga na mayroon din nanggagaling sa atin. Siyempre, yung lakas at na kailangan natin para makaalis tayo sa mga Ehipto ng buhay natin
na nagpapahirap sa atin, nagpapalungkot sa atin, nagpapadepress sa atin, kailangan din ng gagaling. May bahagi sa atin na kailangan natin magdesisyon na sumama at sumunod sa Panginoon. Dahil gusto niya tayong ialis diyan. At kailangan mo din na ikaw na lang, baka ikaw na lang yung hinihintay na lisanin ang Ehipto ng buhay mo. Yung karanasan na kung saan ikaw ay talagang nahihirapan, nagiging alipin sa anumang sitwasyon ng buhay mo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.